Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, saan mang panig ng daigdig kayo naroon. At ito na nga po mga kababayan, BP Inday Sara Duterte nagsalita na po sa unang pagkakataon. Ito'y patungkol sa kanyang impeachment na ngayon ay nasa Senado na po. Ito sabay-sabay nating panoorin. Mga kababayan, Yan po mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. How are you? Ay, ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed on? Oo. Marami doon, mga support. What's your reaction? Sabi kasi, hindi, ito lang daw basahin ko. Promise ko lang. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. It's not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am, na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. Even the president said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulong Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ang sitwasyon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit may defend yung pirma mo? So yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money for... I do not want to answer that question. Yes. Endorsing senators at lalo na sa community states, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa electoral. Hindi pa namin nagpapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, paano nyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa? Yes, sabi ko na kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun.
ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Anong nag-blooming daw patakbo Ngano na akadri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, VP Media. Yes, sir. Sabi niyo po rin sa akin na kasi na kayo para dito. Pero kung right now after I can speak to Senate, ano po yung preparation? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Kita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Actually, ano pa ako kahit may naghahandaan ko kayo? Yes, sir. Opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami no, na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. What other programs now? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin yan. Final question. Na-assess ngayon. Final question. Number one for Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige. Final question, Lance. Before na legal service for 2020, now na may impeachment na, are you more decided to run in 2020? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Sir, nagtanong ka na? Sir. Go to news, Ron. Are you concerned na possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Saan ba masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret the statement? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, Coach DDB. Not say that. Sana. Confident kayo sa numbers na House. Sabi mo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yung may confidence ako sa numbers sa Senate? Sit down. Ano exact na sinabi ko? Sorry, I cannot remember the exact words that I used. Parang confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies? Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? Pero I need I will answer that next time. Now, sa Senate. Supposedly, you received your impeachment complaint the other day, pero nag-close sila agad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies and the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Sabi daw po niya siya yung postal impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? Ma'am, how
How do you feel po? Sabi ni Didi Karen, hindi nga supportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Oo. Consulted actually. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint, but I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives nabasa na ng mga lawyers. Sandali, Sarah. Boss Rambo, wait. Ang preparation, challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming na lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Herlene Delgado, ABS-CBN. Herlene, ABS. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo, kasama ka rin. Kasi sabi niyo before, your father would be helping on board. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes? Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharged siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya ng Davao and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Nung January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President. And she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Nung January, after a week, bumalik siya dito. And then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Nakikipag-usap kay sa INC, sila po yung nag-rally against para magtuloy yung hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Kumusta po ang staff ng Nagtanong ka na, sir? Sir? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. So, pansin natin dito mga kababayan ko na naging limited lang po ang mga kasagutan ng ating Vice President na si Inday Sara Duterte sa mga katanungan ng ating mga ka-DDS vlogger. Dahil po siguro mga kababayan, naghahanda na po ang kampo nitong ating Vice President, yung kanyang mga abogado po. Kaya pansin po natin na hindi lahat ng mga katanungan ay kanyang sinagot. So yan lang po ang ating nakikita mga kababayan. Hanggang dito na lang po, abang-abang sa ating mga susunod na updates. Maraming salamat po.